Isang mapagpalang umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat mga kapatid, saan mang sulok tayo ng daigdig na ating ginagalawan, nawa ang bawat isa ay malakas. Kaya sa ating pagpapatuloy sa ginaganap na devotion araw-araw, ang devotion po na aking ibabahagi sa umagang ito ay matatagpuan sa mga Hebreo chapter 13 verse 15 to 16 na ang sabi po dito, kaya't lagi kayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Paano ba tayo magpuri bilang alay at nagiging handog sa ating Panginoon? Kung tayo po ba ay masagana ang ating buhay, kung tayo po ba ay malakas ang pangangatawan sa araw-araw, mga kapatid, ipahayag po natin sa ating mga labi na tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon any kind of circumstances na dumadating sa ating mga buhay. Kahirapan man, karamdaman man, dapat lagi nating ibigay mula sa ating puso at lalabas sa ating labi ang pagpupuri sa ating Panginoon bilang handog sa Kanya. Wala pong nais ang Diyos na ibigay natin sa Kanya, kundi ipakita natin ng buong puso, tapat tayo na nagpupuri sa Kanya. Dahil kung tayo ay nagkukunwari lamang na pinupuri natin ang Diyos, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Kaya mga kapatid, ano ba ang tunay na pagpupuri bilang nagiging handog sa ating Panginoon? Mga kapatid, ipahayag natin at ibigay natin mula sa kaloob-looban ng ating puso. Dahil alam ng Diyos kung sino tayo, nakikita ng Diyos kung ano ang ginagawa natin sa ating buhay sa araw-araw. Kaya mga kapatid, panghawakan po natin ang Kanyang salita. Dahil yan po ay isang tunay na nagpapakita na tayo ay nagpupuri na walang pag-alinlangan sa ating Panginoon. Dahil ang sabi nga po niya, yun po ay tunay na alay at nalulugod po ang ating Panginoon. Higit sa lahat, nagagawa nating tumulong at magbahagi at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Bakit po? Dahil tayo ay tapat na nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin mga kapatid, ang Diyos ay maraming pangako na nakasulat sa Biblia. Na kapag ginagawa at ginaganap natin na lagi tayo nagpupuri sa Kanya, maraming pangako ang Diyos na binipisyo po para po sa ating lahat. Kung ibababa po natin sa verse 14, ang banggit po dito, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. So ibig sabihin mga kapatid, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, sa panahon natin ngayon, ay pansamantala lamang ito. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-atubili, huwag tayong mag-alinlangan na purihin ang makapangyarihang Diyos. Huwag nating isipin na anuman ang naranasan natin, minsan lugmok tayo sa kahirapan, walang-wala tayo. Mas higit na dapat nating isipin na dapat nating purihin at higit sa lahat, kilalanin ang Diyos na lumikha ng ating buhay. Alam niyo po mga kapatid, isang simpleng bagay ang pangungumusta sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating Panginoon. Dalawin ang ating mga kapatid na kahit wala man tayong maibigay na tulong pinansyal o anuman, but praise the Lord mga kapatid, nakikita ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Ang pagpupuri na walang humpay, na walang katapusan sa Kanya na ating ialay. Dahil darating ang araw na tayo ay aani ng katagumpayan, kasaganaan sa buhay na sa Diyos lang natin makakamtan. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Purihin natin siya magpakailanman. Shalom.